Hi, ako si Clara. 34 na taong gulang ako. At kung may konting oras ka, gusto kong ikwento sa iyo ang isang bagay na nagbago ng tuluyan ng buhay ko. Hindi lang ito tungkol sa diborsyo at tataksil o pera. Ito ay tungkol sa pagiging hindi pinapansin, sa pagiging minamaliit, at kung paano, minsan, ang katahimikan ng isang babae ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong sigaw. Sa loob na maraming taon, ako yung tahimik na asawa na gumagawa ng lahat para mapanatiling maayos ang bahay. Yung inuna ang iba kaysa sarili. Yung sinusubukang panatilihin ang kapayapaan kahit nasisira sa loob. At alam mo ba kung ano ang natanggap ko bilang kapalit? Pagkamuhi. Kawalang pakialam. Tawa. Tawa niya. Siya'y tumatawa. Tumatawa kapag sinusubukan kong makipag-usap, kapag humihingi ako ng pansin, kapag nangangarap ako ng mataas. At nung araw na nagdesisyon kaming magdiborsyo, tumawa siya muli. Pero ngayon, hindi na nakukoble. Malakas at lantaran. Arang ako'y katawa-tawa dahil inisip kong karapat-dapat ako. Pero alam mo, ang hindi niya alam, habang siya'y tumatawa sa sakit ko. Ako ay naghahanda na ng aking sandali na tumawa ng huli. At nang sinabi ng hukom ang linyang iyon, yung linyang nagbago ng lahat. Ang ekspresyon niya, dapat ay nakita mo. Ito ang kwento kung paano niya inisip na aiwan niya akong walang halaga. Pero natuklasan niya na higit akong nakakahalaga kaysa sa inaakala niya. Literal. Nang makilala ko si Daniel, isa pa lang akong batang babae na may mga pangarap. 24 na taong gulang ako noon, bagong graduate, tuno ng mga plano, at naniwala sa modernong kwento ng pag-ibig, dalawang adulto, natutulungan, nairerespeto ang espasyo ng isa't isa, hinahati ang lahat, hati ang mga pangarap. Mas matanda siya sa akin. May kumpiyansa at tiwala sa sarili, yung tipo ng lalaki na alam ang gusto. O kaya naman ay magaling magpanggap. Sa simula, arang perpekto siya. Maalaga, matanda ang pag-iisip, bukas palad. Sinabi niya na gusto niya ang aking matamis na ugali, madaling tawa, at ang paraan ko ng pagtingin sa mundo. Nagpakasal kami matapos ang 1 taon at kalahati na magkasama. At sa simula, akala ko totoong magtatagal ito magpakailanman. Pero minsan, yung iniisip nating pag-ibig ay isang romantisadong bersyon lang ng pangangailangan. Habang lumilipas ang panahon, ang matamis na lalaking iyon ay naging malamig. Bumaba ang mga usapan. Nawala na mga hapunan. Ang mga malalambing na mensahe naging mga paalala na lang. Bili ka ng gatas. Nakapunta ka sa palengke. Darating ang tubero bukas. At ako'y naging asawa niya na lang. Hindi kasama. Hindi babae. Yung nag-aasikaso lang ng mga bayarin, bahay, at araw-araw na buhay. Yung nagsasabi ng magandang umaga, pero bihirang marinig pabalik. Yung nag-aayos para sa kanya, pero pinapabayaan. Yung isinusuko ang sariling mga pangarap para itulak ang kanya. Naging tanawin na lang ako. Hindi nakikita. At alam mo ang pinakamalala. Noon, inisip ko na normal lang iyon. Ganyan talaga ang kasal. Patay ang init, at ako ang napapanatili ng labi ng pag-ibig na minsang nandiyan. Hindi ako pinukul ni Daniel. Hindi niya ako sinigawan. Pero ang kanyang katahimikan, sumasakit na parang suntok. Nandoon ang mga palatandaan, palagi. Pero kapag mahal mo o inakala mong mahal, tinipikit mo ang mga mata, nagpapanggap na hindi mo nakikita na ito ay isang yugto lang, na lilipas din. Sa simula, pag-uwi niya galing trabaho, diretso sa cellphone. Sinusubukan kong makipag-usap, kwento kung paano ang araw ko, ipakita ang mga simpleng bagay na napapatawa sa akin. At siya, sumasagot lang ng ohom. Hindi tinitingnan ang screen. Walang emosyon. Arang kahit ano ay mas kawili-wili kaysa sa akin. Anti-unti, hindi na niya ako tinitingnan. Literal. May mga araw na nag-aayos ako, para lang mapansin niya. Nag-spray na pabango. Sinuot yung damit na palagi niyang pinupuri. At alam mo ang sinasabi niya. Walang tingin. Arang isa lang akong bagay sa silid. Napansin ko rin ang iba pang mga bagay. Lumalit siya sa pagtulog, pero hindi kasama ako. Nakakulong siya sa opisina na nakaharap sa computer ng matagal. At kapag tinatanong ko kung ano ang ginagawa niya, nagagalit siya. Trabaho, Clara.
Huwag ka nang mag-umpisa. Kapag lumalabas kami, nabihira na, alaging 2 hakbang siya ang nauna. Hindi na niya hinahawakan ang kamay ko. Hindi na siya tumitingin sa mga mata ko. At meron pa yung mga maliliit na bagay. Tulad ng pag-ikot niya ng mga mata kapag nagsasalita ako. O pagtawa niya sa akin sa harap ng mga kaibigan. Sobrang drama talaga si Clara, sabi niya habang tumatawa at sabay-sabay silang tumatawa. Pero sa loob, masakit. Masakit malaman na ako'y asawa lang sa papel. Pero sa totoo lang, empleyado lang ako sa buhay niya. Yung nagsaserbisyo, nag-aayos, ngumingiti kahit masakit. At ang pinakamasakit, akala ko kasalanan ko ito. Na hindi na ako naging kawili-wili. Na marahil, naging madaling balewalain. Gayon, kapag tinitingnan ko ang nakaraan, nakikita ko kung gaano karaming bagay ang pinabayaan ko dahil lang sa isang tayo na sa totoo lang, nasa isip ko lang pala. Bago ako napakasal kay Daniel, may mga pangarap ako. Nangangarap ako magtayo ng sariling negosyo, magkaroon ng maliit na design studio, ay benta ang mga gawa ko, maging boss na sarili kong oras. Malikhain ako, mausisa, mahilig sa ginagawa ko. Pero dumating ang kasal. At kasabay nito, ang mga pagsasakripisyo. Nang matransfer siya sa ibang lungsod, sumama ako. Kahit na kailangan kong iwan ang trabahong gusto ko. Sa bahay ka na lang magtrabaho, sabi niya. Pero sa totoo lang, hindi ko na nahanap ang oras, espasyo, o suporta para gawin iyon. Naging full-time housewife ako. At alam mo, hindi ako nahihiya dito. Ang pag-aalaga ng bahay ay nangangailangan ng lakas, pasensya, at pagmamahal. Pero problema ay kapag walang nakaka-appreciate. Kahit ginagawa mo ang lahat, arang kulang ka pa rin. Iniwan ko ang mga kaibigan ko dahil hindi niya gusto sila. Iniwan ko ang mga magulang ko dahil sabi niya masyado akong nakatali sa pamilya. Iniwan ko ang mga hobbies ko, ang mga gusto ko, mga paborito kong kulay, mga pabango, dahil sabi niya hindi bagay sa isang asawa na at mature na babae. Unti-unti, ginabayaan ko ang sarili ko. Arang nag-aalis ng mga piraso ng puzzle hanggang sa manatili na lang ang malabong anyo ng daiti kong sarili. At ang pinakamalungkot, ginagawa ko lahat ng ito sa paniniwala na nag-i-invest ako sa pag-ibig, na nakikita niya, na pinahahalagahan niya. Pero ang totoo, hindi niya napapansin. At kung napapansin man, wala siyang pakialam. Unang unti-unti akong nawawala. Iniisip na kung sapat lang akong mabuti, mahinahon, dedikado. Babalik siya para mahalin ako ulit tulad noon. Pero hindi dumating ang araw na iyon. Pagkatapos ng usapang iyon, alam kong hindi magiging madali. Hindi ako basta-basta pakakawalan ni Daniel sa buhay niya. Gusto niyang pagbayarin ako sa bawat hakbang ng desisyong ito. At doon nagsimula ang proseso ng diborsyo. Pumunta ako sa abogado, mabilis ang tibok ng puso ko, nanginginig ang kamay, pero matatag ang pasya. Lalaban ako para sa sarili ko. Kahit wala akong alam masyado sa batas, kahit hindi ko alam ang kahihinatnan. Siyempre, kumuha na agad siya ng pinakamagaling na law firm sa lungsod. Arang kapag pera ang nagsasalita, ang mga pinto biglang bumubukas. Noong unang pagdinig, pumasok siya sa silid ng korte na mayabang ang ngiti, yung ngiting matagal ko nang kinainisan. Arang laruan lang akong sirang itinatapon niya. Malakas siyang magsalita, inagtatawanan ang mga sinabi ko, inutuya ang mga hiling ko. Walang sariling kita si GNG, Clara, sabi ng abogado niya. Isa lang siyang may bahay. Walang karapatang humingi ng anuman. Lahat na meron siya ay galing sa kasal nila, at kay G. Daniel dapat mapunta ang lahat. Tahimik lang akong nakikinig. Ang katahimikan ko ang naging kalasag ko. Pero sa loob-loob ko, naglalagablab ako. Sa galit, sa takot, sa matinding kagustuhang patunayan na mali sila. Habang tumatagal ang proseso, ulit-ulit niya akong binabastos. Arang hindi ako naroon. Hindi niya ako kinikilala. Tinutawanan niya ako. Arang pag-aari niya ako, ang bahay, ang buhay ko, at pati ang nakaraan ko. Pero alam ko, may hindi siya alam. May tinatago akong maingat. Isang tahimik na pag-asa. At doon, sa gitna ng mga papel, abogado at malamig na tingin, sinimulan kong buuin ang aking paghihigante. Tahimik. Matatag. Hindi inaasahan. Hindi nagaksaya ng oras si Daniel.
Mula pa lang sa simula, malinaw na ang gusto niya, durugin ako sa proseso. Labanan ito ng kapangyarihan at handa siyang manalo, anuman ang kapalit. Ang abogado niya, walang pakundangan kung magsalita. Mayabang ang tono, parang abala lang ako sa landas ng tagumpay nila. Walang sariling kita si G&G Clara. Wala siyang naging kontribusyon sa pinansyal na pamilya nitong mga nakaraang taon. Kaya wala siyang karapatang humingi na malaking parte sa mga ari-arian. Naglabas sila ng mga dokumento, bank statements, lahat na makakakumbinsi na umaasa lang ako sa kanya. Na wala akong halaga. Pero habang pinanghahawakan nila ang kahinaan ko. Ako naman, tahimik na bumubuo ng plano, isang bagay na hindi nila inakala. Naalala ko yung lihim kong itinabi. Yung maliit na investment na sinimulan ko ilang taon na ang nakakaraan. Nakalagay lahat sa pangalan ko. Malayo sa mata niya. Yung perang hindi niya kailanman nadama at akin lang. Habang pinagtatawanan niya ang kawalan ko, hawak ko na ang alas ko. Ang taktika niya, atakihin ang kahinaan ko. Ang hindi niya alam, matagal na akong naghahanda para lumaban. Hindi na ako nag-iisa. May plano na ako. At dahan-dahan, ang malamig na labang ito, nagsimulang lumamang sa panig ko. Dahil minsan, ang inaakala mong mahina, siya pala ang pinakamalakas. At handa na akong patunayan yun. Habang pinagmamalaki niya na wala akong ipinundar, na wala akong hawak, ako'y tahimik lang. Dahil wala siyang kaalam-alam sa tinatago ko. 3 taon na ang nakakalipas, habang pilit pa naming inaayos ang relasyon, nagsimula akong gumawa ng lihim kong plano. Nag-invest ako. Unti-unti. May kaba. Pero may pag-asa. Nag-aral akong mag-isa, tungkol sa pinansya, crypto, startup. Sumali ako sa online groups, nanood ng videos, nagbasa. Tahimik lang. Walang nakakaalam. Hindi galing sa kanya ang pera. Hindi galing sa mana. Bunga ito ng tiyaga ko. Ahit maliit. Nilagay ko lahat sa pangalan ko. Habang pinagtatawanan niya ako sa bank account kong halos walang laman, inapalago ko yung pera. At lumago nga. Higit pa sa inasahan ko. Alam kong sa korte, ang inasahan nila, alis akong luhaan. Walang dala. Pero may alas ako sa bulsa. At nang dumating ang araw na kailangang i-deklara ang mga ari-arian ko. Ang reaksyon niya, eksakto sa inasahan ko. Tahimik. Nagulat. Walang masabi. Dahil doon niya nalaman na ako ay may halagang $10 milyong. Alam kong parang impossible. Ano nga ba ang isang babaeng tila walang halaga, na gawang makabuo ng ganito? Simple lang. Wala ni isa ang tunay na nakakita kung sino talaga ako. At yon ang naging kalamangan ko. Habang abala siya sa negosyo, sa kalaguyo, sa sarili niyang mundo. Ako ay tahimik na gumagalaw. Tuwing aalis siya, ako naman ay nagbabasa, nag-aaral, nag-ipon. Gumigising na maaga para matuto tungkol sa stock market, crypto, startups. Sumasali sa forums, nag-aaral online, nagbabasa ng libro. Ara akong namumuhay ng 2 buhay. Ipinagtagi-tagi ko ang mga maliit na kinikita. Nagbenta ng gamit, nagtrabaho ng freelance, lahat palihim. Tahimik ako sa labas, pero sa loob, lumalakas ako. Bawat sentimo, bawat investment, isang binhi. Hanggang sa tumubo ito. Hanggang sa naging akin ang kalayaan. Hindi niya ako nakilala. Hindi niya alam. Hindi na ako yung babaeng pinagsisigawan niya. Mas higit pa ako doon. At kaya, nang dumating ang sandali, handa na akong ipakita ang totoo kong halaga. Na ang halaga ng babae ay hindi nasusukat sa tingin ng iba, kundi sa desisyong maging kung sino siya talaga. Tandang-tanda ko pa ang araw na nagbago ang lahat. Isang normal na araw lang sana. Pero yon ang simula ng bagong yugto ng buhay ko. Isa sa mga startup na pinaglagakan ko ng pera, na parang pangarap lang noon, bigla na lang sumabog sa merkado. Lumipad ang stocks. Tumalon ang halaga ng investment ko. Nasa kwarto lang ako nang matanggap ko ang balita. Kinabahan ako. Nanginginig ang kamay ko. Pero sa puso ko, may liwanag. Pagpapatunay na lahat ng pagtitiis, tahimik na sakripisyo, at tiwala sa sarili. Lahat ng yon, nagbunga. Habang tinatawanan niya ako sa korte, ako ay nakangiti sa loob. Alam kong malapit na ang sandali ng pagbaliktad ng loro. Tahimik kong itinago ang balita. Hindi pa tamang oras.
Pero bawat araw na lumilipas, alakas ako ng palakas. At nang dumating ang huling araw ng pagdinig, handa na ako. Handa na para marinig. Handa na para makita. Handa na para kilalanin. Na hindi ako basta babae lang. Ako ang babaeng may halagang 10 milyong dolyar. At nang sandaling iyon, naglaho ang ngiti niya. Dahil ang totoo, ang tunay na tumatawa, ay ang huling tumawa. Dumating ang araw ng huling pagdinig. Maaga akong gumising. Mabilis ang tibok ng puso. Pero kalmado ako. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ko, arang wala nang makakapigil sa akin. Pumasok ako sa korte, matatag ang hakbang, taas noo. Nandoon siya, nakangiti, mayabang. Pero alam ko, malapit na iyong maglaho. Nagsimula ang pagdinig. Ang mga abogado, nagtatalo. Siya, natawa sa mga sinabi ko. Arang wala akong karapatan. Tahimik lang ako. Hanggang sa dumating ang sandali. Tinanong ako ng hukom. GNG, Clara, may nais po ba kayong sabihin tungkol sa inyong mga ari-arian? Huminga ako ng malalim, at buong lakas kong sinabi. Opo, kagalang-galang. Meron po. At doon, inilahad ng abogado ko ang lahat. Mga dokumento, spreadsheets, kontrata, bank statements. Lahat malinaw. Hindi mapapasinungalingan. Tahimik ang lahat. Binasa ng hukom ang mga numero. At nakita ko ang mukha niya. Nanlaki ang mga mata. Napanganga. Walang masabi. Tumigil ang mundo sa paligid niya. At ako, sa wakas, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Sabi ng hukom, G. Daniel, mukhang hindi aalis si GNG, Clara nang walang dala. At alam kong doon niya naunawaan. Ako ang nanalo. Nang isiwalat ng hukom ang halaga ng yaman ko, nakita ko ang lahat ng kayabangan niya nawala. Arang binawi ng lupa ang lakas niya. Namutla siya. Napatingin. Walang masabi. Galit. Gulat. Wala siyang may paliwanag. Wala siyang mapanghawakan. At ako'y tahimik na masaya. Dahil sa lahat ng ininda ko. Gayon, nakita nila kung sino ako. Sinubukan niyang sumagot, pero wala nang saysay. Ang Daniel na minamalit ako noon, wala na. Ang natira na lang ay isang lalaking natalo. Sa harap ng babaeng, sa wakas, nakilala ang sarili. Pagkatapos ng pagdinig na iyon, may nabago sa akin, isang bagay na kahit si Daniel, hindi kayang sirain. Hindi na ako yung babaeng puno ng takot at duda. Ako na si Clara, ang Clara na matagal nang gustong lumaya. Arang may pintuang bumukas. Nakakahinga na ako. Nagsimula akong alagaan ang sarili ko. Nagbukas ng mga pangarap. Nag-aaral muli. Nagtrabaho. Tumawa ng walang kasalanan. Ang kalayaan, hindi lang dahil sa pera. Dahil din sa kaalaman na ako ay karapat-dapat. Na kaya ko. Na may halaga ako. Binuko ulit ang sarili ko. Hindi para sa kanya. Para sa akin. At alam mo ang pinakamagandang bahagi. Bumalik ang buhay. May bagong oportunidad. Bagong kaibigan. Bagong pagmamahal. At ngayon, ikinukuwento ko ito. Hindi para ikuwento ang isang mahirap na diborsyo. Pero para ipaalala na kahit gaano kabigat ang mundo, kaya mong bumangon. Ang tunay na lakas, nasa loob mo. At sa huli, ang huling tumawa, ang pinakamalakas tumawa. Kung naririnig mo ako ngayon at pinagdadaanan mo ang isang sitwasyong katulad nito, gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa. Alam ko kung gaano kasakit ang pakiramdam na maging invisible, na maliitin ka, na parang wala kang halaga. At, masakit. Sobrang sakit. Pero pakiusap, maniwala ka sa akin. Ang lakas na hinahanap mo, nasa loob mo na. Kahit nang gayon, pakiramdam mo ay nawala na ito, andiyan pa rin. Una sa lahat, huwag matakot humingi ng tulong. Maghanap ng abogado, ng therapist, ng kaibigan na mapagkakatiwalaan mo. Huwag mong buhatin ang lahat mag-isa, dahil karapat-dapat kang suportahan. Pangalawa, alagaan mo ang sarili mo. Maglaan na oras para muling makilala kung sino ka talaga, kung ano ang nagpapasaya sa puso mo. Kahit maliliit na hakbang, isang lakad, isang hobby, isang tahimik na sandali ay mahalaga. Pangatlo, pagkatiwalaan mo ang sarili mong halaga. Huwag hayaang pababain ka ng kahit na sino. Malakas ka. May kakayahan ka. Karapat-dapat kang igalang at mahalin ng totoo. At sa huli, magtiyaga ka.
Ang pagbabago ay hindi biglaang nangyayari. Pero bawat desisyong inuuna mo ang sarili mo, ay hakbang papunta sa kalayaan. Alam kong mahirap. Naranasan ko na. Pero alam ko rin na posible ang pagbangon. At kapag dumating ang araw na iyon, matamis ang tagumpay. Dahil tatawa ka rin sa huli, katulad ko. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, natutunan ko na ang buhay ay puno ng taas at baba, ng pagdating at paglisan, ng tawa at luha. Pero higit sa lahat, ang buhay ay tungkol sa pagkakakilanlan mo sa sarili sa gitna ng kaguluhan. Tungkol ito sa pagdiskobre kung sino ka talaga, kahit sa oras na tila nawawala ang lahat. Ang gusto kong dalhin mo mula sa kwentong ito ay ito. Ang lakas natin ay hindi nakasalalay sa iniisip ng iba tungkol sa atin. Hindi ito nakadepende sa mga pagdurusa, sa mga pagtataksil, sa mga panghahamak. Ang lakas ay ipinapanganak mula sa loob. Sa kakayahan nating tumayo muli, lumaban, at magsimulang muli. Tumawa siya habang hinihiwalayan ako. Akala niya siya ang nanalo. Pero ako ang tumawa sa huli, dahil natuklasan ko ang halaga ko. Dahil alam kong gayon, ang buhay ko ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong pang-aalipusta. At ikaw, nasa iyo rin ang lakas na iyan. Kailangan mo lang itong gisingin. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng isang taong lumalaban sa katahimikan. Dahil sa dulo ng lahat, ang tumatawa sa huli, ang tunay na panalo. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, kung naranasan mo na ang ganitong sakit, may kakilala kang pinagdadaanan ito, may hinihiling ako sa iyo. I-share mo ang kwentong ito. E-like mo ang video. At mag-subscribe ka sa channel. Dahil kapag nagsasalita tayo, kapag nakikinig tayo, nagsisimula ang paghilom. Baka sa simpleng aksyon mo, may matulungan kang tao na nawawala, na kailangan lang marinig na hindi siya nag-iisa. At kung ikaw ang taong iyon, huwag kang susuko. Humingi ka ng tulong. Maniwala ka sa sarili mo. Gumawa ka ng unang hakbang, kahit maliit. Dito, naniniwala kami sa lakas ng kababaihan. At ng mga kalalakihan din, na kailangan ding muling hanapin ang sarili. Mag-comment ka. Ikuwento mo ang karanasan mo. Gumawa tayo ng isang komunidad ng suporta. Dahil sama-sama, mas malakas tayo. At tandaan mo, ang tumatawa sa huli, ang tunay na panalo. Ako si Clara, at ito ang katotohanan ko. Maraming salamat sa pakikinig.